Meron tayong kasabihan, it is wise to learn from your own mistakes. Pero pag property investor ka, wag naman 'yan na maging guide mo ano kasi napaka-gastos at napakamahal magkamali as a property investors. Ang laking amount na involved dito no. So pag property investor ka, dapat siguro it is wiser to learn from the mistakes of other property investors, no? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title ng video na ito ay Negative Gearing Mistakes to Avoid. So, ito si Rom, a licensed financial advisor, an accountant, and tax agent dito sa Australia. At kagaya din ninyo na mga nanonood ngayon, ay isa din akong property investor. So ano ang unang pagkakamali ng mga property investors, no? Yung hindi nila naintindihan yung basics ng negative gearing. Kahit na definition lang niya, hindi nila explain kung ano itong negative gearing. Imagine mo kung hindi mo naintindihan ito, maraming property spookers na ibebenta itong strategy na ito para makakuha ng malaking commission sa pinagbentahan nila. They will sell this property with a promise of tax deduction. Di ba? Gas-gas na ito na pag na ginagamit nila, na pagbenta nila. Bilhin mo itong property kasi magagamit mo naman sa tax as a deduction. So, negative gearing. Layman's term. So, ano ito? Parang negosyo, pero lugi. Di ba? Bakit lugi? Diba? Nag-invest ka. Nag-utang ka. Di ba? So, the income, yung renta, is mas mababa sa expenses. No? So, luging negosyo. So, dapat pala, ang negative gearing, ginagamit mong strategy na ito, dapat bumili ka ng property na nag-appreciate yung value. No? Kasi yung negative gearing strategy will never work. No? Hindi siya mag-work talaga kung bumibili ka ng property na hindi nag-appreciate yung value. Di ba nasabi ko, luging negosyo, no? You keep up an income now for the growth of tomorrow. Okay lang Rom na lugi negosyo, pero mag-appreciate naman itong value ng property na binili ko at yun ang aking kita. That's the first mistake. Pangalawang pagkakamali ng mga property investors, making geared investment strategy kung malapit na silang mag-retire. Ideally, if you invest in property, dapat you hold that asset for 10 years, di ba? The magic of negative gearing comes if you have time available, no? Karamihan ng financial advisor or accountant, sinasabi nila na hold that property for 5 years. Pero sa akin, no, as an advisor, lagi yung sinasabi sa kliyente ko is very, very ideal if you hold that property for 10 years. Sinabi ko, pa-retire ka. Siguro pag pa-retire ka, hindi na siguro ang strategy mo is mangutang para bumili ng investment property. Lalo na kung pa-retire ka in 2 years or in 3 years. Di ba? Ang dapat planuhin mo, paano mo mabayaran kung may mga utang ka. Di ba? Hindi ka na mangungutang pa. Di ba? Kasi nga, dahil mawawalan ka ng trabaho, di ba? Mag-retire ka na. So, don't actually rely on blind luck, no, na mag-appreciate yung property next year or in 2 years or in 3 years. It is sure na yung property mag-appreciate in 10 years, pero hindi siya every year na pare-pareho siya. No? Yes, in Australia, property will double in value in 10 years, pero hindi yan consistent na 10 years. 10%, 10% every year. So, don't do a negative gearing strategy if you're too close to retirement. Pangatlo, doing this strategy with insufficient cash. Yung wala kang buffer na cash, no. Poor cash flow is not a good idea to do a negative gearing strategy, no. So you have to work for a strong annual surplus, Paano kung walan ka ng nagre-rent, di ba, Paano kung i-repair pala yung property mo? You need to be a responsible investor. No? So, inutang natin siya. Yes, may rental income na papasok. Pero nga, sabi ko nga, di ba, yung strategy na ito is parang luging negosyo. Dapat may pampuno ka dun sa lugi na yun. Isipin mo rin kung walang ka ng nag-tenant o naghahanap ka ng bagong tenant at bakante mo yung property. Otherwise, it will be a very, very stressful strategy kung wala kang cash or a strong cash surplus. Pang-apat, pagkakamali ng mga property investors is hindi nila alam kung paano nila babayaran yung utang. Di ba? Property investment, utang mo yan. Paano mo siya babayaran?
'di ba? Babayaran mo ba yung interest lang? Diba, kailangan pag-aralan niyo rin 'to, no? Kasi may mga tax implication ito. Involve ang tax dito, ano? If tax deductible ang interest. So, interest lang ba ang babayaran mo or babayaran mo rin ang principal to build an equity? Do you want to hold that asset para sa mga anak mo or you want to sell it, 'di ba? May capital gains tax involved doon. Yes, iutang natin siya. Yes, planuhin din natin kung paano natin siya bayaran. Kung ibebenta siya, of course, there's a tax involved, no? So, dapat kausapin nyo rin ang inyong accountant dito kung nag-i-invest kayo ng ganitong strategy, ano? Panglima, not considering your personality, no? And risk profile. Kayo nanonood dito, maaaring property investors ka. Ako property investor din ako, pero all of us are different, iba-iba tayo, Some of you na viewers dito are comfortable with risk. Komportable tayo na meron tayong utang. Some will respond to risk with a high level of anxiety. Kung nabakante ka, yung inyong property, or hindi mo mabayaran, maring iba, they will have like sleepless nights, hindi sila makatulog dahil sa pinasok nila. So iba-iba tayo lahat, Some are patient, di ba? Some property investors, they will buy and hold it for very, very long time. Some are impulsive, no? Bibili, ibenta agad in the following years or in 2 years time. At of course, gaya ng binanggit ko kanina, may mga tax implications yun, Sa mga nanood na yun, maring bata pa kayo, maring may dependents kayo, maring wala, di ba? Gaya ng ginabanggit ko kanina, maring ang iba is palapit na sa pag-retire, no? Ang iba, maring may mga sinusuportahan sa Pilipinas. So, hindi ibig sabihin na yung strategy na ito is okay kay Juan, igagawin din ni Pedro, So, tingnan nyo rin siyempre yung personality ninyo and inyong risk profile ninyo, yung appetite ninyo sa risk, Pang-anim, mistake number 6, not having sufficient buffers and contingency plan. So, nabanggit ko kanina, yung dapat marami tayong cash, Ito siguro, yung buffer na ito is more on, kalamidad na dumating sa atin. Yung cash na yung maring temporary lang, yun ang binanggit ko kanina, yung insufficient cash. Ito yung buffer na ito is maring may nagkasakit sa inyo, nawalan ng trabaho. Inutang natin yung pambili ng property na ito, di ba? Paano kung nawalan ka ng trabaho? In the investment journey, things can and often will go wrong, So, you have to draw an inventory of available cash and sit down din, pag-usapan ninyo kung mag-partner kayo o mag-asawa kayo na bibili ng investment property. You have to draw a contingency plan din, Yes, we always look at the bright side. Dapat hindi naman tayo laging negative sa journey, sa pag-create natin ng wealth, Mahirap naman na puro negative ka. Pero sometimes the world is unfair, Pakatamaan kayo ng problema. Kung magko-collapse ang strategy na 'yon, tawag ito, yung mag-collapse yung strategy because wala kang sufficient buffer, maaring ma-loss ninyo ang inyong property at ma-loss lahat yung pagod ninyo at saka pera ninyo na ginamit pambili ng property na yun. Pang-pito, you borrow too much money. Bank, lagi ko itong sinasabi, bank is not our best friend. Kung if you borrow too much money na hindi mo nabayaran, hindi naman natin kaibigan yung bangko, Ifo-foreclose nila, So, you have to check your borrowing capacity, kung magkano utangin, magkano yung value na binibili mong property, So, I think yung strategy dyan is you have to keep your debt, yung utang natin, na kailangan natin siyang i-manage, Hindi yung, siyempre yung bangko, gusto niya malaking utang ninyo, Kasi nga, doon sila kikita, di ba? Pero, kung hindi mo siya mabayaran, of course, pati lahat ng deposit mo makukuha nila, baring pati yung property, So you have to manage your debt. So binanggit ko na be a responsible property investor. Pang-8, believing that this strategy or negative gearing strategy is only about tax benefits. Gas-gas na strategy ng salesman ito, Yes, I want you to be excited, Be excited with the tax benefits. Sino ba naman, di ba? Kikreate ka ng wealth and merong way to minimize taxes legally, di ba? But don't lose sight of the bigger picture. Tax is not always the alpha
and omega of negative gearing. Negative gearing o yung strategy na pinasok na ito is part ng wealth creation plan ninyo. Hindi ito hindi ninyo ito pinasok dahil para makadeduct lang sa tax, ano. So number 9, not buying wisely. Buying property is not a magic wand, ano, for easy fortune. Hindi ibig sabihin na may property ka, yayaman ka na, no. You need to buy a property at a right price then, right place, and right time. Hindi ibig sabihin nakabili akong property, dodoble na ito next. Paano kung nabili mo is overpriced? For every dumb buyer, there's an intelligent seller. You need to know yung ginagawa ninyo, ano. You have to resist the belief of being a property expert. No, hindi ibig sabihin na nakabili ka ng isang properties, expert ka na about property. Hanggang ngayon, ako as an investor, sila na yung property ko. I always be guided by, kahit na financial advisor ako, no, an accountant, tax agent na. Pero there's a team that work din sa akin to guide me in my investment journey. You need to research the property that you are buying. And then yung last natin na mistake ng property investor is getting a property advice from a property seller. Getting a negative gearing advice sa mga may binibenta sa iyo, no. Hindi naman lahat is masama ang intensyon, ano. Ang dami kong kaibigan na property seller na napakaganda ang kanilang intensyon, ano. Pero minsan, you need to consider the motive of selling. Sabi ko nga, 'di ba, ang laking amount ang involved dito. Ang laki din ng commission na natatatanggap ng mga salesman dito, 'di ba? Pag bibili ka ng sapatos, minsan, 'di ba, kino-compare mo yung dalawang store, grocery, 'di ba, dito sa Australia. Minsan nag-grocery ka sa Coles, 'di ba? Dahil mas mura sa Woolworths. O minsan pupunta ka sa Aldi. Pero ang amount lang na involved yun baka $5 o $10 lang, 'di ba? The most trusted profession, ang mga trusted na profession ay yung surgeon, doctor, nurses, an accountant, no. Pero 'di ba you always get a second opinion? 'Di ba pag sinabi ng doktor, 'di ba lagi nating default ng isip natin kumuha ka ng second opinion. Pero parang ang point ko rito, if someone is selling you a property, then yes, i-research siya and get a second opinion. Ibig sabihin, get an opinion from an expert din, 'di ba, no? Get an opinion sa mga kaibigan ninyo na maaring na experienced property investors, ano. So seek second opinion. Kung nagsisik tayo ng second opinion sa trusted profession, mag-seek din tayo ng opinion sa inirekomenda, lalo na ng salesman, ano. And then work with professionals. So yun ang 10 mistakes na dapat wag nating gayahin, ano, na dapat matuto tayo sa pagkakamali ng mga property investors using that negative gearing strategy. Kung may alam pa kayong pagkakamali, pwede nyo siyang i-comment dito. At kung may natutunan kayo, please like, subscribe in this channel. I'll see you again next week. Bye.